At sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naita. Pilipinas ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng linggo, 15 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Ako po si Leth Narciso at ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas, dito sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Sa ulo ng ating mga balita, shear line at amihan magdadala ng mga pag-ulan sa maraming lalawigan. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Pangulong Bongbong Marcos iniutos ang pagpapalabas ng higit 300 milyong piso para sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Basyang. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! International Criminal Court pinangalanan ang 8 co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ilang kalye sa Maynila sarado bukas para sa Chinese New Year celebration. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Higit pisong taas presyo sa gasolina asahan sa Martes. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! At Pilipinas kinilala bilang best retirement spot sa Asia. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! At ngayon sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magdadala ng pag-ulan ang shearline, hanging amihan at easterlies sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong linggo. Pagtaya ng Pag-asa, maaaring magdala ng thunderstorms ang salubungan ng mainit at malamig na hangin sa Metro Manila, Central Luzon, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, Ifugao, Pangasinan, La Union, Laguna, Rizal at Quezon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap naman ang papawirin sa natitirang bahagi ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley dahil sa amihan. Habang sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay iira lang isolated rains, buhat naman ng easterlies.
Babala ng Weather Bureau, maaari itong magresulta sa pagbaha o landslide. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang agarang paglalabas ng aabot sa 321 million pesos na halaga ng tulong para sa mga lugar na nasa lanta ng bagyong Basyang at Shearline. Makatatanggap ng financial aid ang 34 na probinsya at 8 bayan kabilang ang Surigao del Sur, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Negros Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Bohol, Negros Occidental, Capiz, Aklan, Leyte, Cebu, Catanduanes, Iloilo, Camarines Sur, Camiguin, Eastern Samar at Sorsogon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, makatutulong din ang pondo para sa mga nawalan at nasiraan ng bahay. Aabot sa higit 180,000 pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Basyang. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Inilabas na ng International Criminal Court ang umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Base sa document containing the charges na inilabas ng ICC, may common plan umano si Duterte at co-perpetrators kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga. Kabilang sa mga pinangalanan sina Senador Ronald De La Rosa at Senator Christopher Lawrence Bongo. Mga dating PNP Chiefs Vicente Danao, Camilo Cascolan at Oscar Albayalde, dating NBI Director Dante Guieran, dating PIDEA Chief Isidro La Peña, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang matataas na opisyal ng pulisya at gobyerno. Ayon sa prosecution, si Duterte ay may indirect co-perpetration o dituwirang pakikilahok sa pamagitan ng umano'y kontrol sa istruktura ng kapangyarihan na nagsagawa ng mga pagpatay. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Isasara ang ilang kalye sa lungsod ng Maynila bukas, February 16, bilang bahagi ng selebrasyon ng Chinese New Year. Abiso ng Manila Police District, magsisimula ang mga aktibidad ng alas 3 ng madaling araw. Unang isasara ang Binondo Intramuros Bridge sa umaga, na susundan ng Jones Bridge alas 7 ng gabi. Isasara rin ang Plaza Lorenzo Ruiz U-turn access mula Juan Luna hanggang Quintin Paredes dakong alas 10 ng gabi, maging ang bahagi ng Ongpin at Plaza Cervantes. Pinapayuhan ang mga motorista na maghanap muna ng alternatibong ruta. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Sa kaugnay na balita, suspendido ang number coding scheme sa Martes, February 17, kasabay ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Ayon sa anunsyo ng MMDA, dahil special non-working holiday sa Martes, maaring bumiyahe sa mga pangunahing kalsada ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4. Wala pa namang anunsyo ang Makati City na may sariling number coding scheme mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, kung suspended o magpapatupad rin sila ng suspensyon sa number coding. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Kasado ho ang hanggang higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry sources, piso hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang maaaring pagtaas sa diesel. Posible namang maglaro sa 40 sentimo hanggang 60 sentimo ang pagtaas sa kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng DOE, Oil Industry Management Bureau, na bunsod ng panibagong taas presyo ang tensyon sa Iran. Ito na ang ika-6 na linggong sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas.
Pinarangalan ang Pilipinas bilang Best Retirement Destination sa Asia sa 11th Tripzilla Excellence Awards 2025. Ang parangal ay iginawad ng Philippine Retirement Authority bilang pagkilala sa bansa dahil sa abot-kayang presyo, warm hospitality, marami ang marunong magsalita ng Ingles at mga lugar na madaling mapuntahan ng mga retirado. Ayon kay PRA General Manager at CEO Roberto Zozobrado, ang award ay sumasalamin sa higit pa sa international recognition. Kumikilala sa isang bagay na mas malalim pa kaysa sa isang titulo, nagre-reflect sa tiwala at sumasalamin din sa karanasan at higit sa lahat ay sa mga tao. Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, alas 7:13 ng umaga. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito RH. Pilipinas ang oras 18 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. Good morning muli mga ka-MIP. Kumusta ho kayo ngayong araw ng linggo at kumusta ang ating nagdaang linggo? Ngayon ay isang araw pagkatapos ng Valentine's Day at 2 araw bago ang Chinese New Year. Ano ba ang highlights ng celebration ninyo ng araw ng mga puso kahapon? Saan ba nag-date? Siguro puno yung mga restaurant kahapon, ano? Mga pasyalan, ayan. At ano ba ang natanggap ninyong regalo? Ayan, Valentine's gift. Kasi ang sikat, ayan, alam natin, di ba? Grabe yung may nag-feed dito ng work lang, OT pa. Anong tinatanong ko? Regalo. Kayo naman, no? Wala tuloy kaagad ako. Kasi nang bumubuelo pa lang ako, may sumasagot kaagad na nagtrabaho kahapon. Tinatanong ko kung anong regalo ang natanggap ninyo kahapon. Ayan, Valentine's Day. Siyempre, bouquet, di ba? Umahan ng pictures, ayan, ng My Day, ng mga bouquet kahapon hanggang ngayong araw. Ano pa ba? Chocolates, ayan, teddy bear, ang mga stuffed toy, ano? Napakamahal ng mga bulaklak nitong Valentine's Day. Yung nabasa ko kanina, yung dati daw na 500 pesos lang ang isang dosena, abay umabot ng hanggang 3,000 piso. Napakamahal. Dun sa mga hindi kaya yung ganun kamahal. Actually, mura pa yun dun sa iba kasi may nakita ako parang sa mall. Totoo ba? 55,000 na bouquet. Talagang pag ako bibigyan nun, perahe na lang. Ayan, pero may mga umi-effort talaga ng extra kapag ganyan, ano? So, hayaan natin sila. Ang importante ay masaya. Ayan, masaya ba ang mga puso ng lahat kahapon? Tinatanong kaya kasi mamaya pag-uusapan natin ang puso. Ay, hindi naman ako papayag na nag-Valentine's Day kahapon. Ganun-ganun lang, di ba? Habol tayo dyan. Pag-usapan natin ang heart concerns, literally and figuratively. Ano pa ang mga isyong mainit na pinag-usapan nitong nakaraang linggo? Siyempre, ang political dynasty bill, anti-political dynasty bill, dahil kasama ito sa mga prioridad, ayan, sa LEDAC, mga panukalang pinaaapura ng presidente. Maging yung pagtanggal sa travel tax. Siyempre, lahat tayo ay interesado dito sa dynasty bill, ano?
Mauusad nga kaya ito? Sa ngayon, ang Estado, sa Senado at maging sa mababang kapulungan ng Kongreso dyan sa Kamara, nagkakaroon ng konsultasyon. Ayan, yung mga mambabatas. Pinag-uusapan, ilang miyembro nga ba ng pamilya ang uubra na nakaupo o tumakbo sa isang eleksyon? Kasi kung ako, personal ko, isa lang, di ba? Kasi isang termino lang naman o di pagkatapos ng isang termino na yon, iba naman ulit na miyembro ng pamilya. Diba? Kasi ang nangyayari aminin natin, yun yung realidad sa Pilipinas marami namang gustong maglingkod sa bayan. Ang problema nagsasalita kasi ang pera sa Pilipinas, Kapag ikaw ang nandyan sa kapangyarihan, ikaw ang nakapwesto, tapos marami ka pang pera, paano mananalo yung iba na gustong lumaban sa'yo? Maynila, ito ang Pilipinas. So, abangan natin yan, susubaybayan natin. Ang target maipasa, maaprubahan yan hanggang Hunyo, bago yung susunod na sona ng presidente sa Hulyo. Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating itong anti-political dynasty bill. Dahil alam naman natin, Pilipinas din, yung mga mambabatas natin, halos karamihan ng mga nakaupong nanunungkulan sa ating bayan ay miyembro ng dynasty. Maynila, ito ang Pilipinas. Oy, sino yung mga hindi na papasok bukas dahil holiday sa Tuesday, sa Martes? Mahaba-habang bakasyon yun, Lalo na kung inumpisahan nila nung kahapon pa lang, Sabado. Ipit na araw kasi bukas. Yung iba na umubra, malamang ay nakabakasyon hanggang sa araw ng Martes. Okay, ayan, mamaya may bisita ho tayo. Sabi ko nga, ipag-uusapan natin ang tungkol sa puso. Diyan lamang ho kayo, magbabalik pa ang Maynila, ito ang Pilipinas. Ang ating oras, 7:25 ng umaga. This time check.